Yes. Mali-mali itong dineclare mo. Hindi mo na pwede ito bawiin. Hindi mo na pwede ito bawiin. Yan na yan. Depensahan mo na yan at mabibisto talaga na nagsinungaling ka. Which is kaso na naman laban sa'yo. Additional case na naman. Baka kakasuhan na naman ito ng dagdag na kaso sa pagsisinungaling sa SALN. O sige. Play na natin itong reaction ni Trillanes. Maiba din naman ako, former senator. Ito po kasi SALN, ito, napakalaki ko sabihin ito, at kabilang ang lahat ng mga senador ngayon ay nakapag-file ng mga SALN. At si Senador Bongo, yung kanyang net worth, ayon dun sa kanyang huling SALN na isinabit as of June 2025, ito'y nasa 32,431,512.61 centavos. Ano pong masasabi nyo dito? Malaking kasinungalingan po yan, tahasang panloloko yung ganyang halaga kasi alam nyo, kilalang kilala itong si Bongo na nakatira sa Ayala, Alabang. Magkano ho ang lote pa lang doon, tapos malalaki po ang size ng mga lote dyan, pati yung kanyang bahay na tinayo, 4 floors po yan, 4 na palapag, may elevator pa. Siguro abot po ng kalahating billion yan kung kasama na yung mga muebles, mga appliances at kung ano-ano. Tapos yung sasakyan na lang, pag nakita nyo, alam. Maliit yun, Senator. Hindi ka hanggang labas ka lang ng gate sa Ayala, Alabang kung 500 million lang. Bahay lang yun. O lupa lang yun. Mga 1 billion talaga dyan, Mr. Senator. 1 billion talaga dyan sa Ayala, Alabang. 1 billion. Kaya doon pa lang, bilyonaryo na si Bongo. 4-story with elevator pa. Mga kasama natin sa media, sa Senado, yung sinasakyan ng mga auto ni Bongo, ano ba yan, mga Escalade na SUV na bulletproof, higit 10 milyon yan, isang sasakyan pa lang. Merong mga backup vehicles pa, tapos hindi ho nag-pepermi yan sa isang kotse, nagpapalit-palit yan. Tignan nyo lang ho yung nasa garahe niyan sa bahay niya. Talagang doon pa lang ho siguro abot na ng 200 milyon sa kotse pa lang. Kaya sobra naman na panloloko yan. So yun nga, at ito yung pagkakataon din na kung magtutuloy-tuloy at siya'y may imbitahan dyan sa ICI, ito'y pagkakataon din para masagot niya itong mga ganitong naglalabasang issue. Opo, gano'n na nga po yan. At the same time, sana ma-take advantage ito. Kung masubject ito, mag-volunteer sa lifestyle check, sige, samahan ng media kung saan siya umuwi, makikita nyo. Talagang kikilabutan kayo kung gaano karamya ang pamumuhay niya ni Bongo. Tapos ito, alam niyo ba nung una sinasabi palagi ni Duterte na etong si Bongo ay bilyonaryo. Sinasabi niyan sa media. Bakit naging bilyonaryo si Bongo? Buong buhay niya simula nung nag-graduate yata yun, executive assistant na ni Duterte. Wala naman hong negosyo yan na kilala na humahakot ng daang-daang milyon. Wala hong ganun. And besides, hindi nga nakadeclare sa SALN niya. So, ito ngayon, gusto nilang kumbaga, in a way to explain kung saan yung mga magagarang bahay at mga kotse, kung saan ang gagaling yon. Pero since dineclare niya na 32 million, stuck na siya doon. Kaya hindi niya na pwedeng palitan yan. Ito, partner, kung meron ka pang tanong. Hindi. Tinan ko kasi yung lote sa baka ako makabili tayo sa Ayala, Alabang Yung ordinary lote per square meter, 200,000. Pero tingin ko mababa pa to. Gano'ng kalaki yung square meter ba? Hindi, per square meter. Yung isang square meter, 200,000. Yun yung ordinaryo. Depende pa kung ang lugar mo ay may kumatawagan ng premium lot. Di ba? Abutin ng mas mataas pa dun sa 200,000. So kung bibili ka ito lang ho. Oo. Kung 1,000 square meters lang ho yung ito, malaki, kumaga yung 1,000 square meters sa ordinaryong Pilipino, malaki yan, pero sa Ayala, Alabang, yan yung katang-tama na cut. Normal. Di 200 million kaagad yung lote pa lang. Yung pinatuwang bahay. Diyan sa ganyang lugar pa naman, Senator, di ba? Merong minimum
na pagbili ng lote. Sukat. Oh, hindi pwede 100 square meter lang bibili mo dyan. Oo, hindi pwede. Oo. Siguro maliit na, ang pinakamaliit dyan, siguro mga 500 square meters. So 100 million, doon pa lang. Tapos yung bahay 4 na palapag 4 stories yung bahay niya, may elevator. So ang kwentahan po dyan, pagka high-end yung construction, per square meter yan, siguro mga nasa 100,000 per square meter. Yung kontrata. Construction. Yung, kunyari, mga low-cost housing, pwede yan, mga 20,000-25,000 per square meter. Pero yung mga high-end, kasi gagamitin yan ng mga flooring na mga mamahalin, mga marble o anumang finish. Actually, maliit na yung 100,000, Senator, sa ngayon, no? Pagka mga high-end na mga contractor pa yung mapipili mo, nagagawa ng bahay mo. Pero hindi naman nakapagtataka, Senator. Di ba sabi nga ni dating Pangulo Duterte, natatanda mo yung enkwentro yung kinumpronta ni dating Pangulo Duterte, yung reporter ng Rappler, may kinalaman doon sa Frigate. Ano pangalan? Si Pia Ranyada. Si Pia Ranyada, di ba? Di ba sinabi niya, bakit, mayaman ito Di ba sinabi ni, kuha sa camera yun di ba? Bilyonaryo nga po ang sinabi niya. Bilyonaryo. Sa isang bilyonaryo yan si Bongo. Yun, hindi nakapagtataka makabili ng bahay sa Ayala Alabang, Senator. Yun na nga. So yun, tingnan natin paharap ko sa kwan ko, sa team ko, kung sinabi ni Duterte yung nakasuhan na sila sa Frigate scam, 15 billion scam. Duterte, paano magnakaw ito si Bongo? Bilyonaryo yan. Paano naging bilyonaryo si Bongo? At bakit hindi ganun bakit 32 million ang na-declare sa salin? Sinungaling si Duterte? Sinungaling? Kanino ka maniwala? Sa 32 million na salin ni Bongo o sa deklarasyon ni Duterte na bilyonaryo si Bongo? Niloloko talaga tayo. Ay. Problema dito, sa mismo nagsabi, 32 million lang ang pera niya, ang assets and liabilities niya. Alam niyo po kung bakit? Kahit na totoong bilyonaryo siya, hindi niya pwedeng isulat yan kasi tatanungin ka Kasi yung ill-gotten wealth, pagka kinasuhan ka, ikaw ang magpo-prove na hindi ill-gotten yung kayamanan mo. Kasi tatanungin, ano ba negosyo mo? Saan ito? Titignan yung buwis. Nagbabayad ka ba ng buwis? Mas maraming krimen na mababiolate pagka ideklara niya yung tunay na wealth niya. Kaya ito ngayon, ginagawa, lolokohin na lang tayo lahat at ibababa yung kanyang sali. Lalabas tuloy, magiging tanong tuloy, credible pa ba? Yung paglalabas ng salin. Di ba? Kung ganyan pwede po siyang maging instrumento. Kung dapat meron pang ahensyang susunod na tipong, sige, ila-lifestyle check kita. Sa Singapore, meron silang ahensya, yung Corrupt Practices Investigation Bureau. Itong ahensya na to, under the executive branch, pagka may corruption allegation ka, ito ay pwede kang i-detain for 2 weeks na hindi ka makakalabas, hindi ka makakapagpiyansa. Tapos, papasok sila sa bahay mo, lahat po ng gamit mo doon iniinventaryo. Tinitignan nila lahat, pati yung sasakyan mo, kinikwenta lahat yun. At kahit hindi nakapangalan sa'yo, pero ikaw gumagamit, ikaw yung beneficial owner, kasama sa kwentahan yan. Pati yung mga alahas, yung ginagamit mong relo, pati mga baril, nakakwenta yan. Yun ang maganda sa Singapore, meron pala ganun. Kasi yung iba, nakapangalan sa iba, pero sila gumagamit Sila gumagamit Actually, kaninang umaga, yung naglakat ako, nakita ko, Starex, yung high class na Starex, na pumasok dito sa isa sa mga bahay dito. Pero ang nakalagay sa side ng kwan, di ko nga na-picturean sa side ng pintuan, Philippine Navy. Philippine Navy. Kawawa talaga tayo. Magkano yung mga bahay dito? Dito naman din naman kami pareho sa Ayala Alabang, pero umabot na rin mga 50,000 per square meter. At ganoon yung mga bahay dito, mga 1,000 to 1,500 per square meter. Meron pa mga 3 hectares. Hindi ko lang sabihin kung sino yung 3 to 2 hectares ang laki. Secret! Takot na yung neighbor ko dito. One day. Relax na muna kayo.
So yun, ha? Maganda yun sa Singapore. Kasi ipapangalan sa kapatid, ipapangalan sa bayaw. Pero sa kanila yung kwan. Sa kanila yung mga Lamborghini, sa kanila yung sila gumagamit yung mga kwan. Mga tsedeng. Pero nakapangalan kung kani-kanino. So sa Singapore, kahit nakapangalan sa iba, pero kung nandun sa bahay mo, bibilangin yun bilang property mo. Yun ang maganda, di ba? Sayang. Kung matino lang itong gobyerno, pati itong Marcos government, yun ang unang ginawa. Pagpasok sa pwesto, ginawa kaagad yung ginawa sa Singapore. Sayang. Ulitin natin, ha? Maganda yan. Sana kung matino ang presidente, iboboto natin sa 2028, yan ang unang gagawin. Pakinggan natin, ha? Yung sistema sa Singapore, para hindi magnakaw, pakinggan natin ulit. Credible pa ba yung paglalabas ng salin? Di ba? Kung ganyan pwede po siyang maging instrumento kung dapat meron pang ahensyang susunod na tipong, sige, ila-lifestyle check kita. Sa Singapore, meron silang ahensya, yung Corrupt Practices Investigation Bureau. Itong ahensya na to, under the executive branch, pagka may corruption allegation ka, ito ay pwede kang i-detain for 2 weeks na hindi ka makakalabas, hindi ka makakapagpiyansa. Tapos, papasok sila sa bahay mo, lahat po ng gamit mo doon iniinventaryo. Tinitignan nila lahat, pati yung sasakyan mo, kinikwenta lahat yun. At kahit hindi nakapangalan sa'yo, pero kung ikaw gumagamit, ikaw yung beneficial owner, kasama sa kwentahan yan. Pati yung mga alahas, yung ginagamit mong relo, pati mga baril, nakakwenta yan. Doon, makikita dito. Kaso wala tayong ahensya gano'n. Kaya itong instrumento ng salin, ito pang first step lang ito. Yan, nakikita ng media kung paano nanloloko itong mga taong ito. Kasi kagaya ni Bongo, no? Talagang alam nila na maraming pera ito. Pero hindi niya mapapaliwanag kung saan. Kasi sigurado ako hindi legal ang pinanggalingan ng pera na ito. Kasi nga, ito ang ginagawa nila na modus. Nung mayor pa lang si Duterte, ay kino-corner na nila yung mga infrastructure projects doon pa lang sa Davao City. Yun po. Parang sinasabi mo na, Senator, na mas naging big time nung nakalipas na 6 years. Yes. Ganun na nga po mismo. At hindi lang yun ang kanilang racket, marami pang racket. Ito, lumabas. Yung sa Farmally, kasangkot din siya dyan. Doon sa pagbili ng Sinovac, kasangkot din siya dyan. Ang dami ho na mga pinagkakitaan. So, kaya ganyan po. Ang dami niyang pera. Oo, Sentry, marami na rin kayong aligasyon laban kay Senador Bongo. Sa tingin niyo po ba napapanahon na isubmit na rin niya? Okay sana yun, no? Sa Singapore, gabi, biro mo. Pero ang tanong lang, paano? Pati yung bahay ba ni Angelica Corporal? Hindi naman ito kay Bongo. Kay Joel Villanueva. Pati si mga damit ba, mga alahas ni Angelica Corporal, bibilangin rin. Hindi na, di ba? Ay. Ito mga politiko na to. Kawawa talaga tayo. Kailangan na talaga i-share nyo itong vlog. Kasi parang sinasabi, i-like nyo itong vlog para mapunta ito sa inbox ng mga marami nating kababayan. Parang sinasabi na rin ni Ping, tulungan mo kami. Tulungan nyo kami. Ngayon out na, alam na natin 32 million lang ang net worth ni Bongo. Kung may makita kayo si Bongo Propriedad, either dito sa Ayala, Alabang, o sa Davao, o sa Cebu, o saan pa man na nagkakahalaga ng 50 million, tulungan nyo, i-report nyo i-report nyo sa akin sa messenger ko, sa Vlogcaster channel sa Facebook. Tulungan natin kasi yun nga, mahina nga yung kwan natin yung lifestyle check mechanism, hindi pareho sa Singapore. Meron lang konting report na may kwan ka, nagnanakaw ka, ikukulong ka na ng 2 weeks habang inimbentaryo yung mga gamit mo. Ang ganda, no? Ang ganda. Pero wala pero tayo, makakatulong tayo. I-identify. Hindi lang kay Bongo, iba pang senator. Wala naman senator dito. Kanyang sarili sa lifestyle check
parang malinis na rin yung kanyang pangalan kung hindi totoo yung mga sinasabi ninyo. Uy, may congressman pala dito, naka-aircon yung one floor gumawa ng building, ha? Separate sa bahay. One floor, yung mamahaling kotse, naka-aircon pa. Huwag na lang muna. Maratratan tayo dito. My lips are sealed for now. Okay, tuloy tayo. Ganoon na nga po, ano? Pero alam naman natin na hindi niya gagawin yan. Ito nga, ayaw nga mag-volunteer sa ICI para linisin pangalan niya. Hindi niya malilinis pangalan niya kasi sobrang dumi na nga po, di ba? All this time, nakasilong lang siya kay Duterte. Kumbaga, nakikisosyo lang siya. Kumbaga, binibigyan lang siya ng ng pangsubi niya. Pero accumulated over decades, talagang malaki-laki yung nakalap nito. So, paano niya gagawin niya na magsasubject siya ng lifestyle check? Doon siya mahuhuli. Alright. Partner, meron ka pa bang gustong i-follow up? Naku, sige po. Kailangan na po namin din mag-break. Marami pong salamat, former Senator Antonio Trillanes IV. Maraming salamat po sa inyo. Yan. Ayan. Mukhang may panibagong kaso na naman si Bongo. May panibagong kaso na naman sa lifestyle check Sana nga igagawin ito ni sa ngayon hindi pa naman nalilink si Bongo sa flood control o indirectly through the CLTG construction, CLTG builders na po kung itutuloy rin yung pag-file ng kaso niyan sa ngayon preliminary investigation stage na or PI, preliminary investigation. So iniimbestigahan pa lang, pero kung ma-file na yan sa Sandigan Bayan ng Office of the Ombudsman, wala na, kulong na dahil kung plunder yan, non-bailable or malversation of public funds. Yun naman ang pinailan ni Trillanes. Pero maganda, maraming kaso, hindi iisa lang. Kaya dapat isama na rin ito lifestyle check. Kung may alam kayo, tulungan natin si Sentry na magkalap ng mga ebidensya. Kasi mahirap na siyempre magaling itago. Pero sana kung pwede yung mga CCTV na lang sa parking area ng Senado, kung pwede, di ba? O yung mga picture ni Bongo na nakarelo ng milyon-milyon tulad ng pinost natin dito kay Chis Escudero o kaya yung chicks ni Joel Villanueva na may mga spa, kung ano-ano, may mga sasakyan, So yan tulungan natin i-lifestyle check ang mga ito. Ngayon publiko na isa publiko na yung mga salin nila na karamihan ay mga pulubi. hindi ka pa lalo na si the poorest senator. The poorest, even poorer than Risa Ontiveros. Even poorer than Lito Lapid. Even poorer than Loren Legarda, imagine. Ay. Itong si Chis Escudero, grabe. So sige, hanggang dito lang muna tayo.